what's up mga kumare kutigang? O kumusta po kayo? Nako, kumusta kayo dyan mga kumare kutigang? Yung mga taga Cebu. O kumusta naman kayo dyan? Nasa Lantaba kayo? Nako, si Mario Joseph. Ganito po. Kasi may paparating na naman daw po mga kumare kutigang na isa pang bagyo kasunod ni Timno. Na napakalakas din daw at ito po yung super typhoon din mga kumare kutigang. Di ba sabi ko nga sa inyo, tayo po yung may na-share na ng mga napakainam na papamaraan na pangonta sa mga sinasabi mga ganyang mga dilubyo, mga sako ng ganyan, yung mga gawa ng kalikasan, yung katulad po ng bagyo, baha, yung mga lindol na ganyan. Di ba sabi ko nga sa inyo, gawin nyo po ito. Napakainam po itong rituala na ginagawa po mga kumare kutigang para kumbaga makontra natin nga yung pagsalanta sa atin naman sinasabing mga dilubyo ng kalikasan na ganyan. Ano ba yan? Yun na nga po mga kumare kutigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po itong isang napaka-powerful po na ritualang gabay na ito na pwede nyo pong gawin para kayo po makaiwas na sa mga sinasabing mga yan, disaster at yung mga pananalantang yan ng mga kalikasan, gawin nyo po ito. Panoorin nyo po ang video kong ito hanggang dulo. Talaga ba? Opo, mga kumare kutigang. So, you wanna go? Let's go, mga kumare kutigang. So, yun na nga po, mga kumare kutigang. Wala na masyadong chikatalakis, wala na masyadong mga intro-intro. Umpisahan na natin ito. Yun na nga. Kasi ngayon nga po, typhoon season naman. Yun nga, sinasabi nga po, talagang ang mga bagyo ay talagang napakalalakas at wala tayong solusyon dyan, mga kumare kutigang. Kasi napakaraming ang dalang tubig at ano nga ang maging sanhi nga ng mga bahabang yan yung malalakas na bagyong ganyan tapos nga tayo hindi pa ready yung ating mga flood control project talagang ano bang nangyari na may nakulong na ba? Leche. So kung kayo po mga kumare ko wala talagang choice at wala talaga kayong kumbaga pangonta sa mas nasabing mga ganyan talagang hindi natin malalaman kung saan talaga siya dadating. Yan katulad yan sa Mindanao tapos na sa Cebu. Ngayon Cebu talaga sinalanta kayo na mga kumare ko talagang bahay parang dagat na yun, napakataas ng tubig. Ngayon naman daw po, may kasunod naman daw po si Tino, anong pangalan no? Si Uwana. Basta ewan ko ang pangalan niya. Kasi yung unang siyang pumunta sa atin. Ngayon daw po, ang paparating na bagyo niya, dadaan naman daw at tutumbukin naman daw po ay Luzon. Yung Central Luzon at yung medyo pa Northern Luzon. Naku po, di tayo naman ngayon. Naku, si Mario Joseph kami dito sa Laguna. Ano bang Laguna? Southern Luzon kami, Region 4 kasi. Di hagip din kami kapag sa Central Luzon. Leche. So, ganyan. Ako naman po, mga kumare kutigang, hindi naman po ako kumbaga natitingan sa mga ganyang bagyo-bagyo kasi mayroon po ako mga nalalaman kasi na mga pangonta sa kanila. Di ba sabi ko sa inyo, may sinend nga po ako sa inyo noon na napakainam na pangonta sa mga ganyang bagyo-bagyo. Isa po particular po sa bagyo po, isang napakainam po pangonta dyan, yung pong dahon ng kaimito. Di ba sabi ko nga sa inyo, kung kayo may mga puno ng kaimito dyan, manguha po kayo. Kumuha kayo ng isang tangkayo, isang sanga ng dahon ng kaimito, yung puno ng kaimito, tapos yung kaimito yan, yun po ipapagpagpag sa buong bahay po nyo. Tapos sasabit nyo po yan sa harapan po ng pintuan po ninyo. Sa harapan ng bahay po ninyo. Sasabit nyo lang yung sanga ng kaimito para yung bagang lakas o yung, kumbaga yung intensity ng bagyo. Or bagyo po ito mga kumare kutigang. Hindi kayo talaga yung madadalahuyong, hindi kayo talagang matitingar-ngar. Kumbaga hindi kayo talagang maapektuhan, yung ibang bahay na lang. Leche, huwag naman. Kumbaga ito po, para tayo may pangontra baga, umuha kayo niyan, dahon ng kaimito, kasi talagang yan po yung napakainam na pangontra. Tinuro pa po yung sa akin ng aking namayapang abuela nung araw, kasi talagang ano yan, tunay na tunay yan. Talagang subok na po nila yan yung pagsasabit po ng dahon ng kaimito sa harapan po ng bahay. Talagang hindi kayo madadalahuyong, hindi magigiba ang bahay po ninyo. Hindi katulad nung nangyayari ngayon na talagang lahat ng kahit ata subdivision talagang binabaha ngayon. Bakit ba ganyan ng ang bagyo yun, napakalalakas, saka parang wala na siyang schedule. Sabi nga ni BBM, bakit wala na raw, hindi na sumusunod sa schedule ng bagyo? Bakit natin ba may schedule ng bagyo? Nako po, kung ganyan po mga kumare kutigang sitwasyon, dapat lagi tayong ready. So, ganun po gawin po ninyo, kumuha po kayo ng dahon ng kaimito, isabi nyo sa pintuan po ninyo. Diyan sa main door po ninyo, sa main door po, sasabi nyo yung dahon ng kaimito. Para kasi ang dahon kasi ng kaimito, baliktaran kasi yan green sa harap, sa likod po yung parang maroon. So, ang dahon po yung nagre-repel po ang tubig niyan. Pagka yung tinamaan ng tubig, hindi siya tinatalaban. So, ganun din ang mangyayari sa bahay po nyo. Parang wala lang, parang kumbaga pa dumaan lang sa inyo ang ulan. Hindi kayo matitingar, hindi kailangan pumunta kayo sa ibabaw ng bubong. Baka kayo may bahain nga yung mga kotse nyo talaga patong-patong na. Nakakawawa yung mga bagong kotse. Ang gaganda lumabog. Nakas Mario Jose, kaya ako ngayon, ayaw ka unang mag-upgrade yun ng bagong kotse.
balak ko saan bumili ngayong bagong kotse, kulay pula. Sabi ko next year na. Kasi hintayin ko muna yung year of the horse para baka mamaya maswerte, di ba? Kasi ngayon pagka kayo bumili, magtatapos ng 2025, baka kayo mahagip pa ng kamalasan. So, ganito po. Meron pang isa ha, mga kumari kong tigang. Ito po, dala naman po ito lahat ng mga disaster ng kalikasan, dilubyo, yung lahat ng sakuna. Yan, kasama dyan ang lindol, yung inintay pa natin na the big one, di pa dumadating. Nako, dumating na ba? Huwag naman, huwag na saan dumating, lintek. Yan, yung lindol, yung bagyo na yan, yung malakas na typhoon yan, si Tinyo, tapos siya si, anong pangalan? Uwana? Uwo? Anong pangalan susunod? Dami kasunod malakas. Leche, wala na ako sa pangalan mo, kung anong pangalan mo, basta huwag ka ba dadaan dito sa Laguna. Leche. Tapos, yung mga, sunog, tsaka lindol nga, tsaka yung baha. Alam niyo po ba, makamalit na isang napaka-powerful po na orasyon na pwede niyong gamitin? Ito. I-share ko sa inyo. Gawin niyo po ito. Kumuha po kayo ng kapirasong papel. Lagi ko po sineshare ha, makamalit na kasi talagang tunay na tunay po ito. Talagang ito subok ko na po talaga. At ito'y talagang buhay na salita na pwede niyo pong gamitin. Yan, pangontra nga po sa mga sinasabing mga disaster ng kalikasan na ganyan. Yung pong ating orasyon na yan po. Susulat ko rin po dyan sa ating screen na makamalit kung yung Aram Egusum Viva Trinidad. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Dasal po yan. Latin na orasyon yan. Pang-protection po yan sa mga sinasabing disaster ng kalikasan. Yan po. Ulit-ulitin nyo lamang po yan dasalin ng 3 beses sa araw-araw bago kayo matulog, bago kayo malis ng bahay po ninyo, kung may pupuntahan kayo, kung yung halimbawa para makaiwas kayo sa mga sakon ng ganyan, mga baha, ganyan, lindol, mga o ano-ano mga gawa ng kalikasan. Isulat nyo po yan sa kapirasong papel, ilagay nyo po yan sa mga bag po ninyo, o ilalagay nyo po yan sa mga main door ng bahay po ninyo sa oras na meron nga pong mga dadating na bagyo, katulad yan. Ito, ganito po hamak mali kung dalawa yan. Yan, susunod yung ganyan, Aram Egusum Viva Trinidad. Yan, susunod ko rin po dyan hamak mali kung sa ating comment section sa sa screen natin para maisulat nyo na siya. Mag-ready na kayo ngayon kasi katulad yan na nangyari sa Cebu. Sana kung nagawa nila ito, baka sila siguro yung nakaiwas pa o baka hindi masyadong yung damage na nangyari sa kanila. Pero ngayon, kumbaga, be cautious na lang. Kasi hindi natin nga alam kung kailan tatama sa atin yung mga sinasabing dilubyo na ganyan yung the big one, hintay pa natin ngayon. Kasi naglindulan na sa Visayas, sa Mindanao. Tapos nagbabagyuhan. Sa atin sa Luzon, wala pa. Parang naka-tense sama kung maraming tigang. So, ganito po, ito po, gawin nyo sa malaking papel. Isulat yung ganyan, Aram Egusum Viva Trinidad. Tapos ito po ay didikit nyo po sa taas ng pintuan po ninyo. Kaya dito ako nakapwesto sa harapan ng pintuan namin. Ilalagay nyo po yan sa harapan po ng pintuan. Sa labas po, hindi po sa loob. Nasa loob po kasi ko. Doon po sa pinakaharap po ng pintuan po ninyo, ito po ang lalagay nyo po. Yan po, may cross yan na sign. Yan po, ang tanda po yan. Ibig sabihin, hinihihip nyo po yung pa-cross na ganyan. Kasi usalan nyo po muna ito ng 3 beses, Aram Egusum Viva Trinidad, Aram Egusum Viva Trinidad, Aram Egusum Viva Trinidad. Tapos, manalangin kayo ng isang ama namin, sa kabagyo ng Maria, siyang sumasampalataya. Pagkatapos, ipan nyo ito ng pakus na ganyan. Magpitisyon kayo, makamarik yung tigang, na maging safe kayo. Kayo, buong pamilya nyo na nakatira dyan sa bahay na yan, para kayo po, hindi kayo masalanta o maapektuhan. Yan, ididikit nyo po ito sa mga main door po ng bahay po ninyo. Sa labas po sa harapan po. Yan, magandang gumawa na kayo ng marami, tapos maglagay din kayo sa back door o sa mga bintana. Yan, ito, gumawa na ako ng marami ito, hamak-marik yung tigang. Tapos ito. Tapos, isa pa hamak-marik yung tigang, para kayo po, pag natutulog din po kayo, yung talagang safe kayo, kasi pangunta dito, pang ward off dito sa mga negativities, yung mga sumpa, mga palipad hangin, yung mga gawa naman ng tao. Yan, titiklopin nyo po ito ng 3 beses po. Yan, tiklopin nyo po yan 3 beses. Ito pong papel na ito. Tiklopin nyo po ganyan yan. Tapos, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Yan, kumuha kayo ng isang basong tubig. Tapos ito po ay idadaw-daw nyo dito. Idadaw-daw. Ilulubog. Idadaw-daw. Ilulubog nyo ito dito. Tapos, ito po ay ilalagay nyo lamang po sa ilalim ng kama po ninyo. Hayaan nyo lamang po siya doon. Pwede po ito ilagay, halimbawa tubig ginawa nyo ngayon, Biyernes, katulad po ngayon, first Friday of the month, mainam namin ito pong gawin ito ngayon, ngayong gabi, gawin nyo na. Pagsulat kayo dyan, Aram Egusum Viva Trinidad sa isang kapirasong papel, tapos ilagay nyo po sa isang basong tubig, magdasal kayo ng isang ama namin, sa kabagyo ng umayat, isang sumasampalataya. Pagkatapos ito po ilagay nyo sa ilalim ng kama po ninyo para protected kayo sa mga sinasabing yung mga palipad hangin, mga bulong, sumpa, ganyan, yung mga ill wishes ng mga tao na nagagalit sa inyo para kayo ay maprotektahan din habang kayo natutulog. Ito po napakainam na pangontra dyan sa mga ganyan, mga sumpa-sumpa. Yan.
Pagkatapos, pwede po natin ito ilagay dyan hanggang sa susunod na pagbibilog ng buwan. At tatapos lang po nung November 5, yung full moon. Ito po, pwede po natin ito ilagay sa ilalim ng kama natin. Hayaan nyo lamang po yan dyan. Pagkatapos ng after full moon po ulit, tanggalin na po siya, palitan nyo siya ng bago. Pang protection lang naman po kasi ito. Tapos na may ilang nga po ito na ito, idikit po natin sa ating mga main door, sa pintuan po natin. Forever na siya dyan. Kahit malit lang naman po papel, para hindi masyadong obvious, kahit malit lang kapirasong ganyan, 1/4 o 1/8, liitan nyo lang doon sulat. Pareho din naman po yung kung gaano kalaki. Pero mas, kung gusto talagang sobrang laki talaga, yan para talaga matingang na talaga sila. At hindi talaga sila makakapaminsala sa atin. So yun po hamak marikitigang, subukan nyo po yan. Ito po yung napakainam na pangunta sa mga sinasabing ganyan na mga yung mga disaster nga na gawa nga po ng kalikasan para kayo hindi kayo maapektuhan. Hamak marikitigang, baka kayo nga po wala pa pangontra dyan kasi wala naman tayong magagawa dyan kasi kalikasan yan. Iba na rin po yung nakaredy na meron tayong mga kumbaga pansangga sa kanila. Kung hindi kayo naniniwala dito, huwag nyo nang gawin. Pero ito sa mga naniniwala naman, sa talagang fanatic sa mga pamamaraan, wala nang pong mawawala sa atin kung ito po susubukan, di ba ga? Kasi baka ito po makatulong sa inyo para hindi kayo yung akat pa kayo sa bubong doon, sa taas. Tapos yung mga baboy-baboy nun, yung mga alaga, talagang inaanod na. Lagyan nyo yung mga babuyan nyo ng ganito. Dikit sa babuyan nyo, sa kural ng baboy nyo, para yung mga baboy nyo hindi malulunod. Kasi dahil mga baboy na nalunod, nakakaawa Diba, naglalango yan yung mga baboy. Diyos Mario. Sa kotse po, pwede rin to, hamak marikitigang. Para yung kotse nyo hindi naaanod. Yung malumugban siya, hindi siya maaanod. Yung ipapato pa sa isang kotse. Kasi ang dami kong napanood sa Reels. Naku, ang dami pinagpatong-patong na yung kotse. Ito, pwede nyo isulat to sa papel din po. Ilagay nyo sa compartment ng kotse nyo. Idikit nyo doon sa sa kotse nyo. Sa loob ng kotse. Pang-protection lang naman po, hamak market. Walang mawawala. Kapirasong papel naman yan. Kahit sa mga personal yung mga gamit sa bag po ninyo, araw-araw lumalabas kayo, yung kung saan kayo pumupunta. Ito rin po, maglagay na kayo sa wallet po ninyo, magsulat kayo ito. Aram gustong bibat rin dito. Talagang napaka-powerful po ito, hamak market. Dati nadasal po ito, talagang pang-protection po natin. Yan, sa kalikasan, gawa ng yan nga, dilubyo, mga disaster na ganyan. Nako, hindi natin alam kung kailan yung tatama sa atin. Yung the big one, hinihintay pa po natin yan. Mag-ready na po kayo, hamak marikitigang. So po hamak marikitigang, sabi may napod ng mga bagong idea at kaalaman sa pag-contest mga sinasabing kamalasan na yan. And with that, mga marikitigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga marikitigang. So yun pa mga marikitigang, ingat kayo. Sa bagong bagyo ngayon, napaparating siya kayo sa the big one pa na inintay natin. Leche. Sabi mo, slagwanik sa atin. Ako po? Nakakatakot talaga, makmal ko. Ako'y natitigal na kasi yung last na yung Christine, 3 bubong ko nadala. Diba? Pero kayo, naku, Mario Joseph, kawawa yung mga baboy, maglalango yan, tsaka yung mga aso, mga pusa ninyo. Yan yun na, i-safety nyo na ha. Kasi ang dami mga pusang nalunod, ang dami mga aso, yung mga nakakaawa yung mga fur babies. Lunod, hinuhugasan doon sa timba. Putik-putik, naku, nakakaawa. Masyado din na, makakalimutan.